Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang pinakabagong balita tungkol sa nalalapit na eleksyon ng barangay at SK na nakatakda sa Disyembre 1, 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Nagkakaroon ng tensyon dahil sa Senate Bill number 2816, isang panukala na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 4 na taon at ilipat ang susunod na eleksyon sa Oktubre 2027. Sino ang nagpanukala ng bill na ito? Nasaan na ito sa Senado? At ayon ba ito sa saligang batas? Susuriin natin ng malalim ngayong gabi. Ayon sa saligang batas ng 1987 at Republic Act No. 14662, ang eleksyon ng barangay at SK ay ginaganap tuwing 3 taon. Ang susunod ay nakatakda sa Disyembre 1, 2025. Narito ang Senate Bill No. 2816 na formal na pinamagatang isang batas na nagtatakda ng termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at miyembro ng Sangguniang Kabataan. Iminumungkahi nito, una, ang pagpapalawig ng termino mula 3 hanggang 4 na taon. Pangalawa, paghihigpit sa mga opisyal sa 3 magkakasunod na termino. At pangatlo, paglilipat ng susunod na eleksyon sa unang Lunes ng Oktubre 2027 na magsisimula ang termino sa Nobyembre 1. Ang Senate Bill 2816 ay binuo ng mga senador na sina Imay Marcos, Francis Tolentino at Bongo sa pamamagitan ng Senate Committees on Electoral Reforms at Local Government. Ang pangunahing sponsor ay si Senador Imay Marcos na nagtalo sa plenaryo na ang mas mahabang termino ay makakatulong sa mga leader ng komunidad, alam mo, na mas maintindihan ang mga issue sa pambansa at lokal na antas at magkaroon ng mas matagal na lokal na inisyatibo. Uminit ang debate ng interpelahin ni Senador Coco Pimentel III ang panukalang batas sa panahon ng deliberasyon. Humingi ng paglilinaw si Pimentel tungkol sa mga limitasyon ng termino, pagpapaliban ng eleksyon, at pagsunod sa batas. Noong Enero 14, 2025, bumoto ang Senado ng 22 laban sa wala upang aprubahan ang Senate Bill 2816 sa ikatlo at huling pagbasa. Ang mga kritiko, sa pangunguna ng abogado sa eleksyon na si Romulo Macalintal, ay nagsasabing pinipigilan ng panukalang batas ang karapatan ng mga botante sa pamamagitan ng pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang nanunungkulan ng walang bagong mandato. Tinawag ni Macalintal ang panukalang batas na labag sa konstitusyon, mapanlinlang at nakakalito, at binanggit niya ang desisyon ng Korte Suprema noong 2023, Macalintal laban sa COMELEC na nagsasaad na ang anumang pagkaantala sa eleksyon ay dapat bigyang katwiran ng sapat na mahalaga, malaki o mapilit na dahilan. Itinuro din niya na, hindi tulad ng mga opisyal ng barangay at SK, ang ibang mga lokal na leader ay sumusunod pa rin sa 3 taong termino na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa pagkakapantay-pantay at katarungan. Bukod pa rito, pinuna niya ang panukalang batas bilang isang log-rolling measure. Pinagsasama ang mga reforma sa eleksyon at mga patakaran sa pagpapanatili ng posisyon sa isang solong pamagat, isang bagay na hindi hinihikayat ng konstitusyon. Sinusuportahan ng mga leader ng Senado, kabilang si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ang panukalang batas na nagsasabing ang 4 na taong termino ay nakakatulong sa pagpapatatag ng pamamahala sa komunidad at maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng eleksyon. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC na ang pagpapaliban ng eleksyon ay nagpahirap sa pagpaplano at logistic, ngunit muling kinumpirma ang Disyembre 2025 bilang kasalukuyang ischedule. Binabanggit ang paglabas ng kalendaryo ng ahensya noong Abril 2025 para sa eleksyon ng barangay at Sangguniang Kabataan. Nilinaw ng mga fact-checker tulad ng SecPH at Vera Files na bagamat naipasa ng Senado ang Senate Bill 2816, hindi pa ito batas, kaya't nananatili ang eleksyon sa Disyembre. Matapos aprubahan ng Senado, ang panukalang batas ay ipapasa na ngayon sa House of Representatives kung saan ang katulad na panukala ay naipasa na sa antas ng komite.
Pagkatapos ng bicameral conferences at reconciliations, kailangan ng parehong kapulungan na ipasa ang magkatulad na teksto. Ang pinagsamang panukalang batas ay naghihintay ng pirma ng Pangulo upang maging batas. Nagtatalo ang mga kritiko na kahit na maipasa ang Senate Bill 2816 ay maaaring harapin ang mga hamon sa Korte Suprema batay sa mga batayan ng konstitusyon. Nakikinabang ba o nakakasama sa lokal na demokrasya ang 4 na taong termino? Napakahalagang tanong yan at sa totoo lang, depende yan sa kung paano mo tinitingnan ang balanse sa pagitan ng katatagan at pananagutan. Ang mas mahabang termino ay maaring mga hulugan ng mas maraming oras upang ipatupad ang mga programa, ngunit maaari rin nitong bawasan ang dalas ng demokratikong pagbabago. Anong mga legal na balakid ang maaring kaharapin ng panukalang batas? Sa tingin ko, marami. May mga grupo nang nagsasabing maaring hamunin ito sa Korte Suprema, lalo na kung may mga tanong tungkol sa pagpapalawig ng termino ng walang eleksyon. Paano dapat intindihin ng mga botante ito sa gitna ng deadline ng Disyembre 2025? Sasabihin ko, manatiling may alam at aktibo. Hindi pa sigurado ang timeline at direktang makakaapekto ang resulta sa lokal na pamumuno sa inyong mga komunidad. Senaryo A. Kung walang batas, at ang Senate Bill 2816 ay maantala sa Kamara o maveto, magpapatuloy ang eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang batas ngayong Disyembre 2025. Senaryo B. Kung ang batas ay may pasa at papanigan ng korte, lilipat ang eleksyon sa Oktubre 2027 na may pagpapalawig para sa mga kasalukuyang nanunungkulan at walang eleksyon sa Disyembre. Senaryo. Kahit na ang batas ay may pasa, maaring kwestiyonin ang pagiging konstitusyonal nito at maaring ibasura ito ng Korte Suprema na magbabalik sa eleksyon sa Disyembre 2025 o kaagad pagkatapos. Narito ang tinatayang timeline. Pag-aproba ng Senado noong Enero 14, 2025. Deliberasyon ng Kamara sa ikalawa hanggang ikatlong quarter ng 2025. Posibleng pagpapatupad sa ika-4 na quarter. At posibleng isang hamon sa hudikatura pagkatapos nito. Ang kapalaran ng eleksyon ng barangay at SK ay nakasalalay sa panukalang batas na ito at sa paglalakbay nito sa pamamagitan ng Kongreso sa kamay ng Pangulo at posibleng bumalik sa Korte Suprema. Palalawigin ba ng mga mambabatas ang mandato ng mga lider ng komunidad para sa mas malalim na epekto? O hilingin ba ng mga botante ang kanilang karapatang pumili sa Disyembre 2025? Patuloy naming susubaybayan ang kuwentong ito habang nagaganap. Bilang isang botante, ano sa tingin mo ang mas makabubuti? A. Sundin ang batas na matuloy sa December 1, 2025. B. Sundin ang version ng Kongreso na ipagpaliban at gawing 6 years na magaganap sa 2029. C. Sundin ang version ng Senado sa SB 2816 na ipagpaliban at gawing 4 years na gaganapin sa 2027. I-comment ang inyong opinyon para mapakinggan ng nakararami sa buong bansa. Sa pangkalahatan, ang barangay at SK election ay nakakasalalay pa rin sa anumang maaring mapagkasunduan ng Senado at Kongreso sa susunod na mga araw. Kung hindi man magkaroon ng ratifikasyon ngayon sa 19th Congress, may mag-refile naman nito sa 20th Congress. Kaya patuloy nating subaybayan ang mga kaganapang ito at dito nyo lang makuha ang detalyadong paliwanag sa isyong politikal. Hanggang sa muli.